the month of March. Amen po ba? Hallelujah. Grabe po ang panahon, napakabilis po. Today is a special day, the holy day. Yan po, the Sunday of the month of March. Amen po ba? Are you ready to step forward of month of April? Amen. Kung ready po tayo, pumalakpak po ang lahat. Amen. Hallelujah. Amen. Grabe po. Grabe po, I am sorry po, medyo nagkaroon po tayo ng konting interruption. Pero anyway, hindi po yan ang hadlang para po tayo'y magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Kayo may po ay nasa online, blessed Sunday po sa inyong lahat. At welcome po sa ating Sunday celebration o worship celebration this Sunday. Amen po ba? Hallelujah! Tayo pong lahat ay patungo sa pag-awit sa ating Panginoon. Ready po bang ang ating buhay? Amen po ba? Ready po ba tayo na mag-worship sa ating Panginoon? Pero before po yan, tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Na ang ating puso po ba ay nagdiriwang? Amen po ba? Na ating puso po ba ay masigla? Amen po ba? Na papunta sa dakong banal ng ating Panginoon o sa kanyang tahanan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ngitian mo naman yung katabi mo. Amen? Masyado yata tayong seryoso. Amen? Pagod po ba kayo? Amen? Hallelujah! Amen. Dito po sa tahanan ng ating Panginoon na hindi po natin mararanasan ng kapaguran. Amen po ba? Dahil ang Diyos ay ating kapahingahan, kalakasan. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, tayo po yung makibasa sa salita ng Diyos na kung saan magkakaroon po tayo ng encouragement na ihanda po natin lagi ang ating pusong, ating buhay. Amen po ba? Para dumako sa tahanan po ng ating Panginoon. Dito po sa Awit chapter 100 verse 4 to 5, sabi po ng salita ng Diyos, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Amen? At umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang pangalan niya at siya'y pasalamatan. Verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Tayo nga pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa ating Panginoon ang ating puso. Amen po ba? Ang ating buhay. Ang ating bibig ay buksan po natin ang ating puso. At idalangin po natin, itaas ang ating mga kamay. Ibukas po natin ang ating bibig. At sama-sama po tayong manalangin at idulog po natin ang kabuuan ng ating gawain ngayong umaga. Even ang salita niya na ating maririnig. O Amang Banal, muli o Diyos, salamat sa buong buwan ng Marso, Panginoon Lord God, na kami po'y sinamahan mo, Panginoon. Today is the last Sunday of the month of March, Panginoon Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, o Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil natapos na naman po ang buwan na ito, Lord God, na kami po'y muli mong pinagtagumpay, Panginoon, o Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito, Lord God, na tunay nga, Panginoon, na ang aming puso'y nagdiriwang sa pagdako sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga anak na pinili, Panginoon, o Diyos, na dumako sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang, o Diyos, ay isa na kami po, Panginoon, ay katagpuin mo, Panginoon, o Diyos. Salamat po, Panginoon, at sa aming pag-awit, Lord, samahan mo kami. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas. Ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri, Panginoon. Salamat po sa buong araw na ito, Diyos. Samahan mo po kami. Even, Lord, sa iyong mga anak na nasa online, Lord. Sila man din po iyong samahan, Panginoon. We thank you, O God. We honor you. We glorify you, Lord God. Yeshua's name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Malakas na palakpak na papuri po sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Tayo po'y aawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Muli po tayong pumalakpak ng malakas at mataas para sa ating Panginoon. Amen and amen. Grabe po nga. Today is the last Sunday of the month of March and nagmarcha na tayo. Kaya let's continue marching towards our God. Amen po ba? At ngayong umaga, aawit tayo para sa ating Panginoon. Ready na po bang ating mga puso umawit? Amen! Kaya kung kayo po magdiwang tayo sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Hallelujah!
Come on, ipalakpak po muli natin ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang inyong kamay, Itaas ating kamay! itaas ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang inyong kamay, itaas ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay! Ipalakpak ang inyong kamay, itaas ating kamay.
lang sa Kanya at ang awit ng pagsamba. At ang awit ng pagsamba Ay para lang sa Kanya at ang awit. at ang awit ng pagsamba Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Come on, clap your hands to the Lord. Sumikap sa ganap ang lahat ng Nilalang. purihin ang Diyos ng mananalang. Sumigaw! Sumikap sa ganap ang lahat Ng nilalang. Purihin ang Diyos. purihin ang Diyos ng mananalang. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, Hallelujah! luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw sa ganap ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng magkagalahan. Sumigaw! Sumigaw sa ganap Ang lahat ng nilalang. purihin ang Diyos ng magkagalahan. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, Hallelujah! awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw sa ganap ang lahat ng Nilalang. Hallelujah! purihin ang Diyos ng magkagalahan. Minsan pa, sumigaw! Sumigaw sa ganap ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng kagalahan. Sumigaw! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Come on, ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Manatili po tayo sa kanyang presensya. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan, Lord God, salamat Panginoon sa oras na to. Salamat Panginoon, Lord God, na kami ay tinahak mo Panginoon sa tahanan mo Panginoon. Lord God, tunay po Panginoon, Lord God, na kung wala po kayo Panginoon sa aming buhay ay wala din po kaming Panginoon. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa kagalingan na iyong kinaloob sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil kahit kailan, Father God, ay hindi ka, Panginoon, nagkulang sa bawat isa sa amin, Father God. And Lord, ngayong oras na to, Father God, kami man po ay naririto actual at online, Panginoon. Lord, humihingi po kami, Panginoon, sa iyo ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Lord, we ask, Father God, for your forgiveness and for your grace, Lord God. And we ask, Father God, na kami ay tulungan mo, Panginoon, Lord God, na mapalapit sa iyo, Panginoon. And Lord, right at this moment, Father God, Lord, humihingi po kami, Panginoon, sa iyo ng kababaang loob, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, na aming maranasan, Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Lumiiyak, Panginoon,
nagsusumamo, Panginoon, Lord God, na maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, at makasama ka namin sa oras na to, Panginoon. Lord, wala pong hanggan ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Wala pong katulad ang iyong pagmamahal at pag-unawa, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, search our hearts, Father God, right this moment. Search our hearts, Father God, na matuto kami, Panginoon, Lord God, na lumapit sa iyo. At Lord, sa aming pag-awit, Panginoon, na ito, gusto po namin, Panginoon, Lord God, lumapit sa iyo at madama, Panginoon, ng iyong presensya. Lord God, gusto po namin, Panginoon, na makausap ka, Panginoon, Lord God, na madinig, Panginoon, ang iyong tinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil walang katulad ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord God. Come on, church. Ibigay natin ang ating mga puso, ang ating mga boses sa ating pag-awit para sa ating Panginoon as our living sacrifice to our Lord, our God, and Jesus. Hallelujah. Come on, church. Taas po natin ang ating mga kamay. Malaya tayong umawit sa ating Diyos na buhay at dakila. Malaya tayong magpuri, sumamba sa kaisa-isang dakilang Diyos at Hari. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba, tuwagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, suklian ka ng mabut sa lahat mong ginawa. Minsan pa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan, suklian ka ng mabut sa lahat mong ginawa. Niyakap mo sa aking karon. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Come on. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng abad at wagas mong pagsinta.
Sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos. Salamat sa sutulang biyaya. Patuloy nating purihin ang ating Diyos na dakila. Diyos ng pag-ibig Hallelujah! na mas malalim Malaya nating isigaw kaysa sa ating Diyos aking mga ang lahat. higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Oh, salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Gaano man po, Panginoon, kapula ng aming mga puso, Panginoon, ay binago mo ito at pinaputi mo, Panginoon, ng isang busilak na bulak, Panginoon. Lord God, na binayaran mo ang aming mga pagkakasala, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, upang kami lamang ay mapabutit, malinis, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, Lord God, sa kalinisan, Panginoon, Lord God, na binibigay mo sa bawat isa. Lord God, we don't deserve, Lord God, to be here. We don't deserve, Father God, your love, but still, Lord God, you gave us your love, Lord God, because that's how you love us, Lord God. That's how you want us to be saved, Lord God. At ayaw niyo kami, Panginoon, mapahamak bilang yung mga anak, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat dahil nariyan po kayo na kumakalinga sa amin. Na lagi kayo, Panginoon, Lord God, nagbibigay sa amin ng reminders, Lord God, na kami pinapaalalahanan, Panginoon, na Lord God, hindi kami dapat maging suwail, hindi kami dapat maging madumi sa iyong harapan. Bagkus, Father God, kami yung nilinisan na, Panginoon. And Lord, ito po ang dapat namin gawin, Lord God, ang magpakalinis, Panginoon, ang magpakatuwid, Panginoon, dahil ito, Lord God, ang nararapat, Panginoon. Na kami, Panginoon, Lord God, ay ilayo niyo, Panginoon, sa kasamaan, Panginoon. Kami, Panginoon, na hindi dapat maging deserve, Lord God, na nasa putikan, Lord God. Kami dapat ay malinis na, Panginoon. And thank you, Lord God, dahil kami yung nilinisan, Panginoon. Kami, Panginoon, ay yung tinubos, Panginoon, dahil sa iyong banal na dugo, Panginoon, is Jesus, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa pagyakap mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa aming mga kahinan. Ikaw, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Kung kami nawawalan ng pag-asa, Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, para hindi kami, Panginoon, Lord God, malukmok, Lord God, sa aming kinatatayuan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, Panginoon. Dahil sa iyong habag, Panginoon, kami, Panginoon, ay naririto nakatayo sa iyong harapan. Kami, Panginoon, Lord God, ay gamitin mo, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, Father God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang mag-take control, ang mag-take over, Panginoon, sa aming mga puso. Hindi kami, bagkus ikaw, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang kumilos, Panginoon, sa buhay namin. Dahil, Lord, wala kaming kaalaman, Panginoon, kung wala po kayo. Wala po kami, Panginoon, dito sa harapan mo kung wala po kayo, Panginoon. Lord God, ang buhay namin, ang hininga namin ay utang namin sa iyo, Father God. Kaya, Lord God, tulungan niyo po kami na kay ikaw, Panginoon, ay aming, Lord God, mabayaran ng buhay namin, Panginoon, na nagsisilbi sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa pagmamahal.
Salamat sa kapatawaran, Lord God. Kung ano mabuong nasa puso pa namin ngayong oras na to, Lord, basagin mo. Basagin mo, Panginoon. Break all those chains na, Lord God, na nasa puso namin. Kung ano man po yung bigat, Lord God, na nakikita mo sa puso ng bawat isa, Lord God, ay basagin mo, Panginoon. Surrender our hearts, surrender our lives to our God right now. Ang ating Panginoon ay naririto. Hindi maiksi ang kanyang kamay upang abutin ka, kapatid. Ibigay mo yung puso mo ngayon sa ating Panginoon. Ibigay mo yung puso mo sa Kanya. Tinatawag ka niya. Tinatawag niya ang iyong pangalan, mga kapatid. Now is the time to comply. Repent and return to Him. For God is our peace. God is our Savior. God is our love. Go back to your number one love. Go back to the one who gave you your life. Ang ating Panginoon, ang kaisa-isa nating Panginoon na nagligtas sa atin. So give our life to Him. Give your hearts to Him. Direct your eyes to Him. Come on, church. Bigay mo yung puso mo sa ating Panginoon ngayong oras na to. Bigay mo. Huwag ka nang tumalikod pa. Hallelujah. Feel the presence of God. Feel the presence of God. Huwag kang mahiya. Kung gusto mong umiyak, gusto mong iyak sa ating Panginoon yung nararamdaman ng puso mo ngayon, iyak mo. Handa ang Panginoon makinig sa'yo. Handa ang Panginoon na yakapin ka. Itulog mo sa ating Panginoon ang nilalaman ng puso mo. Huwag ka na magmatigas. Tanggalin mo na yan sa puso mo. Basagin mo. Oh Lord Jesus, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kumilos ka, Lord God. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Come on, church. Come on, church. Yakap mo ko sa aking karumihan. Ibig mo ko nang di kayang. Come on, let us sing to the Lord. Yakap mo ako. Buksan natin ang ating mga puso sa ating Diyos. Sama-sama tayo magpuri. Lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kaya. Dakila ka, Panginoon, iyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ko sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Yes, Lord. Sa'y di na Dakila ka, Panginoon. Yes. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi kayang tumbasan ni numan, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa aming pagkakasala, Panginoon. Lord, kahit gaano man kami karumi, Panginoon, kami iniyakap mo. Kami inibig mo, Panginoon. Niyakap mo, Panginoon, sa aming karumihan. Inibig mo kami, Panginoon, ang di kayang tumbasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng katarungan at katwiranan, Panginoon. Hallelujah. Ika'y dakila. Ika'y banal at walang kapantay, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Ama, hayaan po kami purihin ka. Hayaan mo po kami sambahin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Sapagat, because Lord, you deserve all the praises and the glory, Panginoon. Lord, today, Lord, hallelujah, Lord, we adore your name. We lift your name, we glorify, we adore, we magnify your name, Jesus. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Ama, Panginoon. Di ka man namin pinili. Ngunit kami pinili mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pag-awit na ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Wala na po kaming ibang itataas, sasambahin at nadakilain, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. For yours is the kingdom, yours is the power, the glory, the adoration, the honor, the praises. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. Forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah.
ating Panginoon, ano, yung binigay po natin yung time natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. So ayan po, amen. Muli, blessed Sunday po sa inyong lahat. At today is a special day. Today is a last Sunday of month of March. Amen po ba? Grabe po, napakabilis po ng panahon. Amen. Maaring yung iba nakabakasyon na, tapos na ang kanilang recognition, ang kanilang graduation, pero yung iba hindi pa po. Kaya ayan. Pero anyway, hindi po yan ang mahalaga. Tayo po ay narito at dinako ng Diyos kung saan po tayo pinagkaisa ng ating Panginoon sa Kanya pong bahay sambahan. Muli palakpakan nga po natin ng malakas na palakpak at papuri po sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, yan. Okay lang po ba? Medyo mag-move forward po kayo ng konti dito sa harapan, yung mga nasa likod. Okay lang po ba? Pero kung okay na po kayo dyan, yan. Yung po mga okay lang po ba mag-move forward po kayo ng konti? Thank you. Salamat po. Yan. Amen. Salamat po. Yan, yung mga nasa labas po, kayo po'y lahat ay inaanyayahan na dito sa ating bulwagan, sa ating pong bahay-simbahan ng ating Panginoon. So ayan po, muli, welcome po sa ating mga kapatid online, saan man po kayong dako ng mundo, saan man po kayong bansa naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, blessed Sunday po sa inyong lahat. At welcome po kayo sa ating Sunday o worship celebration ngayong umaga. So ayan po. Okay na po. Yan po. Muli po nating palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Alam, meron na. Ako mas excited pa yata akong umupo na. Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Parang malungkot. Kailangan po lagi po tayong excited para po makinig ng salita ng Diyos. Amen. At wag po nating sayangin ang pagkakataon na ito kasi every Sunday lang po natin ito naririnig. Amen po ba? At pasalamatin din po natin ang ating Diyos sa ating butihing pastor na kahit na po magkaiba po tayo ng oras is grabe po yung kanyang effort. Grabe po yung kanyang sacrifice din sa oras na kanyang ginagamit para po tayo mahatidan lang ng salita ng Diyos. Kaya pahalagahan po natin lagi ang araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri at pakikinig po ng salita ng Diyos. So ayan, ready na po ba, Brother Jason? Wala pa rin? Okay, sige. Yan, baka medyo si Pastor, hindi ready. Amen. Ang bilis po ng panahon, yung iba nakabakasyon na. Yan, yung mga estudyante. Amen. May mga ba kayo dyan? Achievement. Congratulations sa inyong lahat. Ayan, may tumangong isa. Yan. Amen. Yung may wow, amen daw, Sister Jane. Kasi yung kanyang apo is may honor. Kailan po yung nila, sis? Kailan po yung recognition nila? Tapos na po? Ay, hindi pa. Monday. Tomorrow. Okay po, bukas. Amen. So, ayan po. Napaba, Brother Jason? Sige po. Pwede na po natin yung mga take note po natin dyan, yung mga notebook po natin. Amen. Hallelujah. Tsaka yung po medyo, yung mga bata, yan, si Sister Eileen, yan, medyo mo yung mga kids, no? Para hindi po sila lumalabas dyan sa labas. Kasi yung mga medyo bato dyan sa labas is nabawas-bawasan na baka mamaya bigla silang maano ng mga bato dyan sa labas. So yan, kung okay, iakyat na lang sila sa taas para mag-behave sila doon. Okay na? Yan. Sige po, muli po nating palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba? Kaya mag-praise the Lord. Hallelujah. Let us all pray. Heavenly Father, marami pong salamat muli o Diyos sa linggong ito, Panginoon.
na niloob mo, O Diyos, na kami po ay magsama-sama, makapakinig actual at online, makapagpuri una sa lahat, at makapakinig po ng inyong banal na salita. Malayo ko mangusap, magturo, magpahayag, Panginoon, sa aming mga buhay, patungkol po sa inyong banal na salita, patungkol po sa inyong plano at kalooban ng sa ganon, kaya po may malinaw na direksyon at makatamasa po kami ng revelation ng mula sa inyo. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang instrumento, bilang inyo pong mouthpiece na magsasalita ng inyong mensahe sa oras nito, Lord, sa inyong pong mga anak na patuloy na sumusubaybay, patuloy na dumudulog sa inyo pong tahanan at nagjo-join online. Paparangalan ka, O Diyos, sa iyong lamang pagurit parangal. In Jesus we pray. Amen. Palaman po natin si Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Yan, can you all be seated po? Ayan, blessed Sunday po sa atin lahat. Praise the Lord. Ayan, good to see you. Salamat po sa Panginoon. And purihin po ang Diyos. And humingi po kami ng dispensa sa mga unexpected na amin pong mga technical problems sa online. But anyway, sa Lord po ang papuri sapagkat hindi po mahahadlangan yung ating pong pagsamba sa oras nito. Amen po ba? Sino pa excited makinig ng salita ng Diyos? Praise the Lord. So kanina, damang-dama po namin sa tawag nito, sa online, yung presensya ng Lord. Habang ang ating po mga worship team, they are worshiping the Lord, damang-dama po namin. And kahit ako po, mixed emotion and yung feeling, yung presence ni Lord. Nag-iisip, nagtatanong, nagpipray, nagpapasalamat, pero sabi ko, Lord, ang mensahe mo na para sa amin lahat ay hindi pwedeng mahadlangan ngayon sapagkat meron ka pong magandang mensahe before the end of this month of March. Sino po sa inyo ang nagtutuloy-tuloy this month and you feel that you are filled with God's grace, filled with God's goodness, and even revelation for the whole March? I do believe ang Diyos hindi po nagkulang ng mga revelation sa ating pong lahat. Yung mga, even ako po, na-amaze ako sa move ng Panginoon. Na-amaze ako sa mga word and revelation ni Lord na binibigay sa atin. It is for us to receive, it is for us to internalize, it is for us to apply para makita po natin yung matinding resulta nito sa ating buhay once we comply and apply and obey His word. This final Sunday of March 2026, this is my last preaching before we move to the month of April. Ito po ang title niya is more on summary nung the whole month na ating pong preaching. Praise the Lord. So ito po ang title niya is Fight for Your Better Future Faithfully Anchored in the Lord. Amen po ba? Fight for your better future faithfully anchored in the Lord. Sapat marami pong tao ngayon, hindi nila alam kung paano po ipaglaban ang kanilang better future. Basta na lang nabubuhay sila, basta na lang sumasamba sila, basta na lang nagtatrabaho sila, basta na lang. Pero ang iba ngayon, dahil po sa mga nangyayari, punong-puno sila ng fear. Matatakot sila. They don't know how to fight. So ngayon po, gusto ko po kayong turuan na despite meron pong mga nagaganap na war, may nagaganap na krisis, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gusto ko pong ituro sa inyo na kung saan still the better future na sinet up o sinetel ng Lord para sa mga anak niya, yan po ang kailangan natin ipaglaban. At higit sa lahat, kailangan po, we need to be faithfully anchored in the Lord. When we say faithfully anchored in the Lord, kailangan, habang tayo po nakikipaglaban para to possess our better future, kailangan tayo po naka-angkla. Amen po ba? Naka-anchored. Tapat na nananatili, naka-anchored po sa ating pong Panginoon. Because, believe it or not, marami rin pong nag-try, marami din pong nagtuloy, pero ngayon, hindi na sila nagtutuloy-tuloy to fight for their better future. And guess what happened? Inaccept na nila kung ano na lang. Alam niyo po, do not settle for less.
Amen po ba? And do not settle for mediocre na tinatawag o mediocrity na tinatawag sa buhay natin. Kailangan natin ipaglaban. We need to fight. Kailangan natin ipaglaban yung ating pong magandang hinaharap na meron pong katapatan na tayo nananatili sa Diyos. So malalaman mo po yan for how long you've been serving the Lord, how long you've been worshiping the Lord, how long you've been going to church, how long you've been doing for the purpose of God. Lahat ng ginagawa natin, meron po siyang picture lagi tayo dapat nakikita na better future na ito po ay tinurnish na ng ating pong Panginoon para sa atin. Wala pong problema doon sa ating pong better future. Ang problema po lagi natin, tinitingnan dito kung atin po bang inilalaban ito. Ang problema sa ating pong personal buhay, kung totoo ba talagang tayo po naka-anchored sa Panginoon, naka-angkla, nakakabit. Sa ating pong introduction, I put in this simple introduction, sabi po dito, our future is already established by God. Amen. Hindi ikaw ang nag-establish ng future mo, hindi si papa mo, si mama mo. But the God who created us, siya po ang nag-establish. Amen po. Ibig sabihin, siya po ang nag-put up ng ating pong future. But, sabi dito, but we must fight for it. Kailangan ipaglaban po natin ito. Amen po ba? And praising forward daily. Amen. Praising forward daily. Kaya kung sa future ka lagi nakatingin, hindi ka mag-back out, hindi ka magre-retreat sa ating pong paghakbangay, staying close to Him and refusing to turn back or to retreat na tinatawag. So habang tayo po pinaglalaban natin yung ating pong better future sa hinaharap, tuloy-tuloy lang po tayo sa pakikipaglaban. Amen po ba? Kumbaga daily nakakausad tayo. Daily tayo po ay nananatili sa Panginoon. And we about to refuse to retreat. Kasi marami po ngayon, alam nyo, if you try to retreat, na nakikita mo na yung better future sa hinaharap, if you try to retreat, and then suddenly, for sure, you will regret. Marami pa akong nakita. They know na si Lord nag-furnace ng kanila pong better future. They know na si Lord nag-establish ng kanilang better future. Ano man po yung past natin, ano man po yung mga nakaraan, na mga compromises natin, mga kasalanan na gawa natin, mga nangyari sa buhay natin. Yung better future po natin, set up yan. Amen po ba? Hindi yan nagbago dahil marami kang kompromiso sa nakaraan. Yung better future po natin, set up yan. Sinet up niya ni Lord. Hindi yan pinagkait sa atin ng Panginoon. Are you following po mga kapatid? Prepare niya yan para sa atin. Ni-ready na ng Lord yan para sa atin. Kailangan natin ipaglaban. Kasi meron pong adversary. Meron pong kaaway. Meron pong demonic forces na gusto niya alipinin ka niya. Gusto niya hindi mo mapuntahan itong better future na ito. Kasi ang gusto po ng demonyo, maging manatili tayong slave niya. Amen po ba? Gusto po ng demonyo na mapasunod tayo sa nais niya, sa nasa ng laman natin. Kaya marami pong mga tao, hindi naman talaga pinagkait ng Lord. Pero marami pong mga tao, pinagkaitan nila ang kanilang sarili or ang demonyo. Ayaw ng demonyo na matamasa o mahakbangan o maranasan natin yung better future na prepare sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, if you plan to refuse, remember, lahat ng mga nag-refuse, 100% nag-regret. Amen po ba? Bakit po? Sapagkat ready na sabi sa key verse natin, balikan ko lang itong beautiful key verse natin, sa Jeremiah 29 verse 11. I know, tagtag na po itong verse nito, but I want you to see in your spiritual eyes and spiritual understanding na sometimes, yung mga nangyayari, hindi na natin alam kung ano man nangyayari, but God knows everything. Amen po? Despite sa mga nangyayari ngayon sa bayan natin, sa bansa natin, sa paligid natin, sa mga nangyayari, still the plan, the purpose of God shall prevail dun sa mga taong tuloy-tuloy na nananampalataya, dun sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope in a future.
Naniniwala po ba kayo that even this season of crisis na sinasabi nila, price hike na tinatawag, did you believe once you fight for your better future, there's a reward for the present? Na makikita nyo na napapabuti ako. I remember po, habang binabasa ko po itong verse nito, naalala ko po yung bayang Israel, yung sambahayan ni Jacob, nang sila po ay nasa Egypt. At ang Egypt po, nagkaroon ng matinding famine, matinding tagutom. Pero itong parents ni Joseph the Dreamer, kasama po ng kanyang ama, si Jacob, they were set up by God doon po sa Goshen, kung saan habang dito sa paligid nila, matindi po ang crisis, matindi ang famine, doon sa lugar nila, matindi po ang provision. Because they were fight for it. Kumbaga, prepare na yun sa kanila ng Panginoon. And believe it or not, naghakbang po sila. Simula sa Canaan, papunta doon sa Egypt, papunta sa Goshen land, it takes long to walk. Kumbaga, naniwala sila, nanampalataya sila, suddenly, they were set up doon sa tinatawag na Goshen. Sa paligid, matindi ang tagutom, matindi ang krisis, matindi ang pagtaas ng mga bilihin, nabenta na lahat ng mga ari-arian para makabili lang ng pagkain. Pero alam niyo po, highly favor ang mga anak ng Diyos. Parang wala akong kausap. Highly favor po ang mga anak ng Diyos. Pakisabi mo sa inyo katabi, highly favor ang mga anak ng Diyos. Ganun po ba? Alam niyo, ang kailangan po dito, tamang pakikipaglaban. Kasi baka meron sa atin ngayon, nasa church, wala na, nagbaback out na, nagre-retreat na, tumatalikod na, kasi nakikisabay tayo sa sanlibutan, nakikisabay tayo sa social media, nakikisabay tayo sa mga taong fearful. Makisabay ka sa taong faithful, the one who fight the good faith para sa kanyang better future. The one who is faithfully anchored in the Lord. Doon ka makisabay. Ano po ba? Palapang muna natin si Lord. Praise the Lord. So still the plan and the purpose of God, still God can prosper you. Habang ang iba nahihirapan, ikaw pinaprosper ng Panginoon. Amen po ba? Habang ang iba nasasaktan, pero ikaw, you experience hope in the Lord. Amen? Habang ang iba, lumalayo, habang ang iba, hindi nila natatamasa ang better future na prepare ng Panginoon. Ikaw, nag-i-enjoy, natatamasa mo. Because you are willing to work, you are willing to walk towards it. At yan po ang gusto ng Panginoon. Yung mga kahit nahihirapan na nagtutuloy pa rin. Are you following po? And ulitin ko po mga kapatid that our future is already set up by God. But we must fight for it and intentionally order our steps towards it. Kaya ang tanong ko po sa atin, binigyan tayo ni Lord ng daan na dapat nating lakaran in order to attain, in order to reach that better future. Dapat po, yung steps natin, order doon. Ibig sabihin, kailangan sumusunod po doon. Sabi sa Bible, huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa, lalong huwag kang babalik. Are you with me po mga kapatid? Sapagkat prepare na ng Lord, maganda na yung ating pong patutunguhan. I have dalawa lang po ang mensahe ko ngayong umaga sa atin. Dalawa lang po ang mensahe ko sa inyo. Amen po. Number 1, do not slip back or do not go back. Amen po ba? Huwag tayo mag-backslide. Amen po ba? Kung si Lord yung batong matibay, tapos ikaw yung anchor, so kailangan talagang kumapit ka sa Kanya. Huwag kayong dudulas ang iba kasi paglapit kay Lord, dumudulas lang kay Lord. Hindi talaga kumakapit. Pakisabi sa iyong katabi, kafit po, kafit. Praise the Lord. Yung kafit natin, Brother Chris, K-A-F-A-I-T-H. Yan. Kafit ka dapat talaga kay Lord. Kailangan naka-anchor ka talaga dapat. Kasi pag naka-anchor ka sa Kanya, hindi ka mag-slip back. Maraming mga tao, nag-slip back sila, nagbabackslide sila, bumabalik sila doon sa dati nilang buhay, because sabi dyan, slip back refers to returning to previous
sa nakaraan, often worse, state or habit. Kung ano yung mga nakaraan na dating ginagawa, binabalik ka. Kung meron pa akong nakakausap ngayon o nakikinig ngayon na nakikinig ka para sa para ito sa akin. This is a revelation. This is a reminder for you to return to God. Sabi ng si Rinalyn kanina sa kanyang prayer na we need to return to God and repent for our sin and remain in Him. The word remain in Him, dapat naka-anchor tayo sa Kanya. Hindi tayo yung mga nag-slip back. Kasi once you slip back, this better future na prepare ng Lord, you cannot attain, you cannot possess this, you cannot even step this better future na prepare po sa atin ng Panginoon. Kasi sa present, iba yung direction na tinatahak natin. Ay, pahalin po, nasusundan po ba? So, sabi po dyan, or relapsing, moving quietly back to a place kung saan nanggaling yung dating ginagawa, binalikan, kung saan yung lugar na kung saan siya inalipin, binabalikan, sabi dyan, or turning away from one's faith towards spiritual apathy or rebellion. May faith na sana kay Lord, pero yun, nag-rebelde pa sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng slip back. Marami pong tao nakakaranas po ng ganun. Pero kung nakikinig ka ngayon and you're hunger for answer, meron pa ba akong pag-asa? Yes, meron pa pong pag-asa. Amen po ba? Kasi ang plano ni Lord is full of hope in a future, ang plano ng Panginoon. Hindi, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yan pinagkait ng Lord sa atin. Ang kailangan po, amen po, balik lang tayo sa Kanya at magtuloy-tuloy sa daan na nais nating lakaran. Amen po ba? Sa 1 Peter chapter 1 verse 14, I want you to learn for this wonderful verse. Sabi po, so you must live as God's obedient children. So kung meron tayong pamumuhay ngayon na naka-anchor sa Panginoon, dapat tayo po'y namumuhay bilang mga anak ng Diyos. O namumuhay tayo katulad ng pinapamuhay ng mga anak ng Diyos. O katulad ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kasi siya po ang nakatapos ng kanyang takbuhin. At sabi nga sa Bible, nasaan ang Panginoon, siya po'y nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? At sabi doon, yung kanyang misyon sa lupa, natapos. At ang kanyang kalagayan sa langit, amen po ba? Hindi siya natapos, kundi naupuan niya talaga yon. Pwede mo palapakan muna natin si Lord. Amen. So once again, He is our model. He is our example. At bilang mga anak ng Diyos, sabi niya, we must live as God's obedient children. Hindi mga disobedient. So kailangan sumusunod po sa Diyos. At ang kasunod, sabi diyan, don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. Nasusundan niyo po yung verse. So tinuturo po ng Bible, sabi niya, do not slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. So, sabihin, huwag mo nang balikan. Kasi pag naalala niyo po yung dalawang animal sa Bible. Hindi ko sinasabi mga animals tayo. Parang ginamit lang ito ni Apostle Peter. yung dalawang animal sa Bible na bumabalik dun sa kanyang dating nakaraan. So, for example, sabi niya, yung dalawang klaseng hayop na, alam niyo ito eh. Number 1 po, actually maraming hayop na may ganun eh, pero dalawa lang ginamit talaga sa Bible. Number 1 yung aso, di ba? Sinuka na ng aso, dapat iwanan niya na yun, ano? Kasi yaki na yun. Tapos mamaya, kakainin niya uli. Binalikan. Pangalawa, yung baboy, pinaliguan, dapat malinis na siya, hindi siya babalik sa putikan. Bumabalik din sa putikan. So parang sinasabi ng verse nito, do not slip back into your old ways of living to satisfy your own desire. Kasi yung problema nito, kung nabubuhay ka ngayon to satisfy your own desire, not according to God's desire, o God's design, hindi tayo makakarating doon sa tinatawag finish line, o doon sa tinatawag better future na prepare po ng Panginoon. Kasi lagi lang tayo iikot sa nakaraan. Are you following po mga kapatid? Babalik-balik lang tayo doon para mapagbigyan ng nasa ng ating laman. Sabi niya,
you didn't know any better then. So, walang better dun. Only in our future na sinet ng Panginoon. Pwede mapalapan po natin si Lord? Amen. Anong sabi ni Apostle Peter? You didn't know any better then. Wala pong idudulot na kabutihan dun po sa ating nakaraan kung ating pong babalikan. Wala pong maidudulot na kabutihan. Kung andyan ka ngayon, ang sinasatisfy mo yung nasa ng iyong nakaraan, wala po, magiging hadlang yan sa inyong patutunguhan. Magdudulot yan ng kalungkutan, magdudulot ng kasalanan, magdudulot yan sa atin ng mga consequences sa buhay. And to the point, yun po ang naglalayo sa atin, palapit sana doon sa inihanda ng Panginoon sa atin. But again, kung alamin natin kung saan tayo nag-slip back, alamin natin kung saan, and then balikan natin. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22, sabi po, you were taught, ibig sabihin, tinuruan na kayo. Kaya nga ako po, gusto kong balikan po kayo na in the matter of 3 weeks, ito po halos ang tinuturo ko this month of March para matutunan niyo po lahat na talagang itong year nito ay dapat tayo po talaga nagma-marching forward. Nagra-run the race tayo dun sa hakbangin at takbuhin na inilagay sa atin ng Panginoon. Tinuruan lang tayo, sabi po, with regards to your former way of life, to put off your old self. So, yung dati nating pamumuhay, tanggalin na po natin yan, yung masamang nasa ng ating lumang sarili, which is being corrupted by its deceitful desires. Amen po ba? Parang ganito, ito yung better future, anya ka na sa middle, pero pag hindi mo hinubad ang lumang mo pagkatao, lagi ka mag-slip back. Ayaw palin po mga kapatid. As long as suot-suot mo ang inyong lumang pagkatao, you always slip back. Amen po ba? Lagi kang babalik kasi yung old self natin, hindi yan nagkikrib sa Panginoon. Hindi yan nagkikrib sa presence ng Lord. Hindi yan nagkikrib sa precepts ng Panginoon. Laging bumabalik doon sa mga makamundo at makalaman. Sabi po dito, kasi ang hanap niya yung mga corrupted sa deceitful desires. At sabi sa Bible, there is no any better than. Walang ba idudulot na kabutihan yan sa atin. Are you following po mga kapatid? In Numbers chapter 14 verse 3 to 9, sabi po dito, ito po yung bayan ni Israel. Tingnan niyo po kung paano sila nag-slip back. Despite na prepare na ni Lord ang promised land sa kanila. Despite na ando na yung mga himala. Despite nakita na nila yung presensya ng Panginoon. Despite narinig nila ang tinig ng Lord. Can you imagine that? Still, ang mga tao nito, sila pa rin nag-complain, sila pa rin nag-compromise, and they'll think to go back because they slip back. Sabi sa verse 3 nito, sabi nila, nung nagreklamo na sila sa mga leaders nila, sabi po, why is the Lord bringing us to this land? Doon sa wilderness, doon sa disyerto, kasi pinalaya na nga sila ng Panginoon sa pagkabihag at pagkaalipin. Sabi po, why is the Lord? Alam niyo, mahirap mag-question sa Lord. Pag binigyan ka ng hakbangin ng Panginoon, huwag kang mag-question. Humakbang ka na lang ng tuloy-tuloy. Are you following po mga kapatid? Kasi once God give you a journey, He will sustain you for that journey. Amen po ba? He will sustain you for that journey. That journey, He is not just sustaining you, but He's also shaping you. He's also sharpening you, preparing you for your better future. But these people, instead na sinustain ng Lord, sinishape sila ng Panginoon. On the journey, anong ginawa nila? They keep complaining, and to the point, question na nila ang Diyos. Why is the Lord bringing us to this land? Only to let us fall by the sword. Parang sinasabi mo, si Lord, ginawa mo kong pain. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Ano nang sabi? Our wives and children will be taken as plunder. Parang sinasabi nila, kami lahat gusto yata ng Lord, malipol kami. Alam nyo, pag hindi ka connected sa Lord, pag corrupted ka, ang magagawa mo lang laging mag-complain. Sabi sa Bible, there is no any better than. Wala pong mabuti doon.
And sa verse 4, sabi po, and they said to each other, nagdamay-damay na sila, sabi po, we should choose a leader and go back to Egypt. Nay ko po, ginawa na ng Lord lahat ng kanyang kapamaraanan para sa mga taong ito, para sila'y makalayang ilabas, para mapunta nila yung promised land, yung better future na prepare sa kanila. Pero anong sabi nila? We should choose a leader and go back to Egypt. Ano bang meron sa Egypt? Ano ba ang meron sa past mo? Ano bang meron sa binabalikan mo? Kung yun ang nagdala ng sin and struggle sa compromise sa buhay mo, bakit mo babalikan? The same na mga gawain. Amen po ba? Bakit mo babalikan? Huwag na nating balikan. But these people, dahil sa matikas ang kanilang puso, dahil sa kanilang pagre-rebuild, dahil sa kanilang takot, lagi ang iniisip nila pag may problema, laging bumalik. Sino sa inyo merong ganito? Nasa lead ka na, iniisip mo pa rin mag-backslide. Na-correct ka lang, napagsabihan ka na, mag-backslide ka na, or may nagsabi lang, iniisip mo lagi mag-backslide. Yan po yung mga old people, ng mga Israelita, na hindi nakatamasa ng pinangakong pagpapala ng Panginoon. Then verse 5, then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. So kung bakit itong mga leader nito, si Moses Aaron nagpakumbaba. Together with Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land. Sabi po dito, ang kasunod, nung nagpakumbaba sila, itong apat na ito, tore their clothes. Talagang pinunit nila ang kanilang damit. And said to the entire Israelite assembly. At talagang kinausap nila ang the entire assembly. Sabi po nila, lalo na po ito si Caleb o si Joshua, sabi po nila, the land we passed through and explored is exceedingly good. Pwede kong palapang muna natin si Lord. Amen po ba? Alam niyo, ito po ang mabuti sa Panginoon sa atin. Meron pong double portion of blessing si Lord na inihanda sa atin ngayon. Blessing sa lupa at blessing sa langit. Ang tawag ko dyan, pagdating dito sa lupa, meron siyang buhay na ganap at kasiya-siya na inihanda sa mga anak niya dito sa lupa. Are you following po mga kapatid? At meron din po siyang buhay na walang hanggan sa langit na inihanda niya kapag tayo bumalik na sa langit. Habang dito tayo sa lupa, ayan po ang plano ng Diyos. Alam nyo, lagi ko itong sinasabi pag dito kami sa bahay, na yung kahirapan o poverty ay hindi kalooban ng Diyos. Are you following po? Next time, I will teach you further about that subject. But daanan ko lang. Yung poverty ay hindi po siya God's will. Amen po ba? Kasi sabi sa Bible, siya ay naging mahirap para tayo yumaman. Eh, asa na yun? Bakit hindi tayo? Sorry po sa term. Pero totoo sinabi yun sa book of 2 Corinthians. At ang sabi doon, He gave us the ability to produce wealth. Pero bakit tayo parang nahirapan? Kasi ang nakita ko po is inability to use God's ability that cause poverty. Ang ibig ko po sabihin, yung potential, yung abilidad, yung idea na binigay ng Lord, pag hindi po natin yan in-improve, hindi natin yan in-upskill, hindi natin yan ginamit sa kayusan, mag-create yan sa atin ng kahirapan. But still, God give you the ability. Still, God prepare us a better and beautiful future. Ganyan si Lord. Matindi na yung prepare. Kaya nga si Caleb o si Joshua, anong sabi niya? Yung sinasabi ni Lord, napuntahan namin. Nakita namin. The land we passed through and explored is exceedingly good. Amen po ba? Exceedingly good. Sabi niya, if the Lord is pleased with us, He will lead us into the land. Pwede mo palapag po natin si Lord na nangunguna sa atin. Into the land. Amen. Tandaan niyo po, pag na-please si Lord, because we fight for our better future and we faithfully anchored sa Kanya, sigurado mapi-please dyan sa Lord. At sabi po ni Caleb, si Joshua, at ni Moses na Aaron, He will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Si Lord ang mag-guide, si Lord ang maglilid, si Lord ang magbibigay. Siya ang nagplano
Amen po. Ang gagawin lang natin, humakbang tayo. We need to anchor sa Panginoon faithfully. And we need to stick towards sa daan na binigay sa atin ng Panginoon. And verse 9, tingnan niyo po yung verse 9. Sabi po, only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of these people of the land. Ang sabi po ng Bible, dalawa lang naman ang problema ng mga tao ito eh. Kaya hindi sila nakahakbang, hindi sila nakatuloy at nakaapak sa lupang pinangako o sa prinamis. Alam niyo po, number 1, rebellion, pride. Number 2 na problema po nila, fear, takot po sila. Kaya sabi ng mga preachers na ito, only do not rebel against the Lord. Paano pa ang isang tao nagre-rebel sa Lord? Pag hindi na tayo sumusunod, sumusukay na tayo, that is spirit of rebellion. Kasi sumusukay na sila, tumatalikod na sila, nagre-rebel na sila sa Lord, at dahil sa takot nila, but sabi ng mga matatapang nito na they fight the good fight of faith because they are faithfully anchored in the Lord. Sabi po, because we will devour them. Matatalo natin sila. Sabi po, their protection is God. Wala na silang protection. Sabi po, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Alam niyo po ang kailangan natin ngayon? Sumunod ka sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Pwede bang palapang po natin si Lord? Amen po ba? Ang po, kailangan natin, napakasimple lang. Sumunod ka lang sa Lord, sasamahan ka ng Lord. Amen? Hello? Sumunod ka lang sa Lord, sasamahan ka ng Lord. Alam niyo si Lord, ganito si Lord. Ang tawag kay Lord Jesus, siya yung cornerstone. Na kahit saan, andyan siya, the more ka lumalalim sa Kanya, amen po ba? The more ka naka-anchor sa Kanya, kahit anong pagdaanan mo, matatag ka, hindi dahil sa matatag ka, kundi matatag ang kinatatatagan ng iyong buhay. Bakit maraming natatagtag? Maraming hindi nagtutuloy kasi hindi po naka-anchor ang kanila pong buhay sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Nasundan niyo po? So iwasan po natin yung 2 things. In order to fight for our better future, kailangan po iwasan natin yung pride, yung rebellion, ibig sabihin, pangalawa po, yung takot tayo sa ating mga kaaway. Amen po ba? Kailangan lalo natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Jeremiah 29:11. And look, Numbers 32 verse 11 to 12. Sabi po ng Bible, because they have not followed me wholeheartedly, not one of those who were 20 years old or more when they came up out of Egypt will see the land. I will promise an oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Imagine niyo po, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi sila sumunod ng tapat sa Diyos, hindi nila sinunod ang Panginoon ng buong puso, yung mga kaedad daw po, na less than 20, o more than 20, hindi po makakarating doon sa promised land. Na ipinangako niya sa lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. And verse 12 sabi po, and not one except Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they followed the Lord wholeheartedly. Amen po. Kumusta ka po ngayon? Anya ka ba and you're excited to follow the Lord wholeheartedly? Amen po ba? Hello? Sabi ko nga, si Lord cornerstone. Sundan mo siya. Conform Him. He's our cornerstone. Ano man pagdaanan mong mahirap na sitwasyon, as long as nakakonect ka sa Panginoon, as long as nagko-conform ka sa salita ng Panginoon, walang pwedeng makababag sa iyo. Walang pwedeng makatibag sa iyo. And look what happened. Nung sinabi ng Lord, only alam na ni Lord na itong may pananampalataya na nagtitiwala sa Lord. Alam na ni Lord na ito makakarating si Caleb at si Joshua. Dahil buong puso sila na sumunod sa ating pong Panginoon. Hindi po sila nag-slip back. At the rest of the age po, na beyond 20, dalawa lang ang nakapasok sa promised land. Dalawa lang ang nakaposes sa better future na prepare ng Panginoon. Out of 100,000 na galing po sa Egypt. Alam niyo kung bakit? Dahil nag-slip back sila. And then they wanted to retreat because they are fearful sa kanilang mga kaaway. And because of their pride and rebellion, nag-slip back sila. Hindi nila, lagi silang pabalik. Ganyan po ang mga taong nag-slip back o nagbabackslide. Laging pabalik. Bumabalik sa dati. Amen po ba?
Pero tayo po, tularan natin si Caleb, tularan po natin si Joshua. Amen po ba? So we need to anchor faithfully in the Lord. And we need to follow the Lord wholeheartedly. Katulad po ni Caleb at ni Joshua, nang sa ganon, matatamasa po natin yung better future na prepare po sa atin ng Panginoon. We need to fight for our better future. For your family, for this church. Amen po ba? For our service in the Lord. Amen? May dulot na kabutihan ito sa atin. Kailangan natin ipaglaban. Ipaglaban natin na meron pong pananampalataya, pagtitiwala sa Lord, pagsunod sa Lord, at siguraduhin natin, sabi sa Bible, na i-please natin po ang Panginoon. I-please natin po ang Diyos. Kasi kapag babalik ka sa lumang sarili, amen po ba? Babalik ka sa lumang ng alipin sa iyo, hindi po mapi-please ang Panginoon sapagkat hindi natin mapuposes yung promised land, yung better future na prepare sa atin ng Panginoon. And one of my prayer po ngayon, kagaya ng binanggit ko sa inyo, set up po ito. Establish na ng Lord. Ang kailangan mo lang, huwag ka lang mag-sleep back. Amen po ba? Palaban po natin si Lord. To God be the glory. Praise the Lord. And number 2 po, the last one is do not shrink back. Madaling tandaan yung una, do not slip back. The last one is do not shrink back. Marami pong, kung ikaw yung angkla, tapos ayaw mo talagang kumapit sa kanya kasi nagsishrink back ka, ayun paling po mga kapatid? Ano ibig sabihin ng shrinking back? Sabi po, it implies ceasing to declare faith, losing courage, or turning away from God due to fear of persecution, often linked with retreating or distraction. Ito po yung totoo. Doon sa mga nagsishrink back, sila mismo nagsiself-distract. Sila mismo nawawala ng pananampalataya, nawawala ng pag-asa, sila mismo tumatalikod sa Panginoon. Alam niyo po, let me tell you this mga kapatid. In this New Testament, kasi ang dalawa ito doon sa slip back, Old Testament ang topic, interconnected sa New Testament. Are you following po na susundan? Dito po sa pangalawa, yung do not shrink back, it implies dito sa New Testament. Amen po ba? Tingnan niyo po sa Hebrew chapter 10, verse 38a to 9. Sabi po sa verse 9, sabi po ni Lord, and I take no pleasure in one who shrinks back. Talagang sabi ni Lord, hindi talaga siya nalulugo doon sa mga nagsishrinks back. Hindi talaga siya nalulugo doon sa mga tumatalikod. Hindi talaga siya nalulugo doon sa mga nawawala ng pananampalataya. Hindi talaga siya nalulugo doon sa mga nagre-retreat. Ano sabi ng Lord? And I take no pleasure in the one who shrinks back. And verse 39, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Pwede mo palapan po natin si Lord. This is we right now. Amen po ba? Amen. Tayo po yung punong-puno ng pananampalataya ng mga iniligtas ng Diyos. Hindi na tayo katulad doon sa New Testament na bumabalik. Hindi na, sabi sa Bible, sapat hindi po nalulugod ang Diyos. Tayo po ay kabilang sa mga taong may pananalig, may pananampalataya. Kaya we fight with the good fight of faith. Amen po ba? And 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi po sa New King James Version, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So gamitin po natin itong power nito na binigay ni Lord. Gamitin po natin itong love, gamitin natin itong sound mind na binigay ni Lord so that we can continue dun po sa journey, sa pakikipaglaban natin in order to possess sa atin pong better future. Nasundan po natin mga kapatid? Nasundan po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17, sabi po dito sa verse nito, a final word, ayan, a final word, be strong in the Lord and His might power. Pwede mo palapan po natin si Lord. Praise the Lord. Alam nyo, bibihira ako makakita ngayon ng malakas. Kasi, if you fight by using your strength and power, sigurado mauubos yan. Amen po ba? Amen. Kaya ang turo ni Paul, para hindi tayo mag-shrink back,
yung final word niya, sabi niya, be strong in the Lord, in His mighty power. Ibig sabihin, kayang-kaya natin ito sa tulong at kapangyarihan ng Diyos na ibinigay niya sa atin. I think if you are attentive po sa aking pagtuturo, nung last Wednesday, tinuro ko po sa inyo that God give us enabling grace para magtagumpay po tayo sa ating pong mga sineset up, binibuild up sa buhay in the present. But ito natin makikita, sabi sa verse 11, put on all of God's armor so that you may put on all of God's armor. Tingnan niyo yung words po dyan sa verse 10, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. So ang adversary, yung devil, yan po ang matinding humadlang sa iyo para hindi ka magtuloy dun sa hakbangin at hindi mo matamasa yung prepare ng Panginoon sa iyo. So we need to put on, sabi dito, the all armor of God. Kailangan po isuot natin ito every day. Kasi pag hindi natin ito suot-suot, there's something space. There's something part. Naalala ko doon yung mga king sa Bible, di ba? Pag nagpapalipad ng palaso yung kaaway, amen, yung kanilang enemy, may mga certain part doon na siguro kung armor na mahina, hindi po refined, tatagos. Kaya kung ang armor mo ngayon, hindi yan galing sa Lord, pwedeng tumagos dyan yung palaso ng kaaway. But I want you to continue reading kasi final verse na po ito. Sabi dito, sa verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Grabe, no? Imagine mo, kitang-kita mo yung promised land, yung prepare ng Lord, pero ang kaaway hindi mo kitang-kita. Yung kaaway natin, hindi yung kapwa natin, hindi yung tatay natin, hindi yung ka-church natin, hindi yung mga sa gobyerno, mga kurap, hindi yan ang kaaway natin. Ang kaaway natin yung spirito na gumagala, kumikilos. Sabi dito, yung kaaway natin, yung si Satanas, sabi dito, evil rulers and authorities of the unseen world na hindi nakikita. Huwag kang magpakampante sa ginagawa natin. Kasi ang kawin natin hindi nakikita. Sabi po, against mighty powers in this dark world and against evil spirit and the heavenly places. Grabe. Evil spirit and the heavenly places. Andyan sila. Kumikilo sila. Gusto kanyang hadlangan. Gusto kanyang gawing negatibo. Gusto kanyang gawing mag-slip back, mag-shrink back. Gusto niyang mag-back out ka. Gusto niyang gawing kang mag-rebuild ka. Gusto kanyang gawing kang matakot ka. Nagtatrabaho sila 24/7. Hindi sila kumakain, hindi natutulog. Kaya dapat tayo well protected din tayo 24/7. Kaya sabi sa verse 13, therefore, put on every piece of God's armor so that you will be able to resist the enemy and the time of evil. Pwede mo palapag po natin si Lord. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, minsan, pag ang kaaway, umatake yan para hadlangan ka, minsan we're trying to resist the enemy. Aatake yan sa'yo. Kung unprotected ka, yan, masasaktan ka din. But sabi dito, isuot natin lagi yan. Every day, dapat susuot natin yung baluting kaloob ng Diyos. Then after the battle, sabi po, you will still be standing firm. Palabang po natin si Lord. Praise the Lord. Amen. Every day, meron pong labanan na nagaganap. Because once we fight for our better future, talagang against ang demonyo dyan. Against ang demonyo na makalaya ka sa lumang sarili at sa lumang si Satanas, against siya dyan. Kaya gagawa siya ng kapamaraanan. Pero sa Lord, amen po ba? Meron si Lord provision. Meron si Lord protection sa atin. Pwede bang palapan po natin si Lord? Hallelujah. Ano yung provision ni Lord? Sabi ni Lord, you need this. Naalala ko po noon, thank you sa akin. Naalala ko po, para manalo si David, in order to fight Goliath, ang ginawa po ni King Saul, nilagay ni King Saul yung kanyang armor kay David. Ang sabi ni David, napakabigat po nito, mahal na hari, hindi ito kasya sa akin. Pero alam niyo po, yung armor of God, fitted sa'yo to defeat our enemy. Pwede bang palaban po natin si Lord? Hallelujah! Praise the Lord! Marami pong mga mananampalataya, hindi sila nakakatayo in times of trouble, in times of temptation, in times of testing. Bakit po? Kasi hinuhubad nila ito yung
yung armor ni Lord na nilagay sa atin. Pero sabi diyan, then after the battle, you will be standing firm, stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God. We call that the breastplate of righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. In addition to all this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Tingin mo na kayo sa akin. Binasa ko lang yun para gusto kong sabihin sa inyo. Now, once you shrink back, your back is unprotected. Ayun palik po mga kapatid. Once you put out the full armor of God, you are fully exposed and unprotected. But once you shrink back, pag tumalikod ka, ang kaaway lagi nagpapalipad yan ng palaso everyday. Hindi nakikita. Sabi sa Bible, fiery arrows. Magpapalipad yan ng arong discouragement. Yung gulat ka. Parang ano ko pa lang naman, napaka-inspired. But parang expired na agad. Baka natamaan ka ng palaso ng kaaway. Baka hinubad mo yung kasuotang pagdigma na binigay sa iyo ng Panginoon. Pati lang, napakalakas ko. Ba't parang wala na akong lakas? Baka natamaan ka ng palasyo ng kaaway. Ang natatamaan lang ng palasyo ng kaaway, dalawa lang. Number one, yung hinuhubad ang kasuotang pandigma, this full armor of God. Pangalawa, na talagang natatamaan pag nagpalipad ng palasyo ng kaaway, yung nagsishrink back, yung tumatalikod. Yan po ang madalas natatamaan. Tayo mula tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. At gusto ko pong sabihin ito sa inyo ngayon, na as long as you are anchored, connected to our Lord Jesus Christ, ano man pong ating pinagdadaanan na mahirap, ano man pong kinakaharap natin, dapat lagi sa Kanya ang ating pong paningin na nagsalita, na nagplano, nag-prepare ng ating better future. Amen po? Huwag kang mag-question sa Kanya, huwag kang magmalaki sa Kanya. Amen po? Huwag kang lingon sa kanan kaliwa kasi andyan yung kaaway. Andyan yung temptation. Are you following po? At tanong ko po sa inyo, sino sa inyo ang nakaranas ng ganito? Ba't parang, dati, ang sigla-sigla ko, ang tatag, ang tibay ko. Pati lang ngayon, parang wala na. Maybe you slip back. Maybe you shrink back. Amen po ba? Ngayon, by the power of the word of the Lord, we need to confess. Kasi as long as yung araw ng kaaway nakabaon yan sa atin, yan po ang bumahad lang sa atin para hindi tayo makamag-move forward. Ang ilan po sa atin, ginagamot pa lang, nagpapagaling pa lang sa mga previous na tumama sa kanyang buhay. Pero bakit yung ilan nagtutuloy-tuloy, nakaka-forward? Because they follow the Lord faithfully. Hindi lang nakaka-forward, kundi nakakapasok pa sila sa lupang pinangako ng Panginoon. Natatamasa pa nila. Kaya ang gusto ng Panginoon, provide niya po ang protection sa atin. Gamitin natin. At wala ni isa sa atin na mag-slip back, wala ni isa sa atin na mag-shrink back. Ang tanong ko sa inyo, before April, sino po sa inyo ang ready to possess our better future at the month of April? Taas yung kamay. Amen. Huwag mo lang babalikan yung nakaraan mo. Ngayon po ba? Huwag ka lang tatalikod sa Panginoon sapagkat nagpapalipad ng palaso ang kaaway. Huwag mo lang huhuborin yung kasuotan nito. A fighter must be fully armored by the armor of our Lord Jesus Christ. Palapan po natin si Lord. Amen po ba? Once again, a fighter for his better future must be fully armored by the full armor of our Lord Jesus Christ. A fighter never shrink back, never slip back. Amen po ba? And you will see the month of April, May, June, July, August, September, October, November. Hindi ka takot, hindi ka nag-worry kung ano nangyayari sa labas. Bakit? Because
you are walking in the ways of God, protectedly. Kaya ano pong encouragement ko dyan? What you are facing right now isn't a setback. It is a divine setup for your victory. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. It's a divine setup for our victory. So what we need to do, mga kapatid, we need to be anchored firmly in Christ, our cornerstone. Refuse to shrink back or slip back. Hold tightly to Him and press forward in faith until you possess the better future He has prepared for you. Pwede mo taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Ituon po natin yung ating paningin at pandinig at puso sa Panginoon ngayon na nagplano, na nag-prepare, at patuloy na nagpo-provide at nagpo-protect sa atin. Gamitin natin yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Provided ang lahat. Provision, protection, even sabi sa Bible, He give us power, sound mind, love, and self-discipline. Use everything, mga kapatid. Hallelujah. To defeat against our enemy. Hallelujah. Di mo pwede mong sanggain yung araw ng kaaway once you are clothed with the full armor of our Lord Jesus Christ. Do not shrink back. Huwag kang tatalikod. Huwag kang tatalikod because you're unprotected. The breastplate is in your heart. Huwag kang tatalikod sa Panginoon. Humarap ka lang sa Lord, harapin mo ang hamon ng buhay, harapin mo ang mga pagsubok sa buhay. Sabi sa Bible, He will lead us, He will bring us into our better future. He will guide us, He will protect, He will provide, He will give us grace to continue and to experience what He promised. I pray, habang nakataas po ang ating mga kamay, taas po natin ating mga kamay. Kung meron man po sa buhay mo na ikaw nag-slip back, nag-shrink back, amen po, may palaso na nilagay dyan ng kaaway sa buhay mo. Don't allow it na tumagal yan sa'yo na wounded ka. Sabi sa Bible, uproot it and allow the blood of Jesus to heal you. And I pray right now, lahat po ng mga sugatan, luhaan, hallelujah, no retreat, no regret. We need to fight for our better future. Do not slip back nor shrink back. Ang tagumpay ay nasa iyo at sa akin, pinagkaloob na ng Panginoon. Father in heaven, I pray in your name, Lord Jesus. Salamat sa mga kapatid nito. Ang mga nakikinig sa church, nakikinig online, I pray that starting today in the next month, Lord, marami pong mga bagay, hindi kami mawawalan, Panginoon. Hindi kami mananakawan, hindi kami mawawasak, masisira, mapapatay ng kaaway. Kundi matatamasa po namin ang buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. We will set up in our Goshen land, Lord. And we will set up in our Canaan, Lord God, a land flowing with milk and honey. A land, Lord, where there is no poverty, there is no famine. Lord, right now, Panginoon, though we are in this world, but we live out of this world. We thank you, Father God, Lord. Salamat, O Diyos, sa inyong pong salita. Salamat po, Diyos. Patuloy kang malugod sa mga anak mo na tuloy-tuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Lord, I pray for the whole church, Lord, that we follow you faithfully, fruitfully, Panginoon. We love you, Lord God. We declare and decree, Lord, your good grace, your great grace, your amazing grace, your enabling grace, Lord, be upon us all. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palapang po natin si Lord. Mga kapatid, maraming pong salamat. Consider it. The better future is yours. Amen po ba? And this word, keep it in your heart. I-share po natin and sama natin sa prayer. Maayos po yung ating media at we continue to pray po sa inyo. I'm excited to see you the coming June. And then, magpatuloy po kayong lumalim sa Cornerstone. Amen? God bless you po. Ito po yung lingkod, June Matayan. At glad to see you po. Lahat ng mga nasa church, kitang-kita ko po inyong mga mukha na kayo po ay pinagpala ng Diyos at patuloy na pagpapalain. See you next time po. God bless po. At mga nasa online, maraming salamat po.
Napapuri po sa ating Panginoon. Wow. Napaka-powerful po ng message. Maikli po siya pero na talagang naramdaman po natin yung word ng ating Panginoon. We need to fight. Amen po ba? Marami po tayong pinagdadaanan. Yes. Marami po tayong naririnig sa labas. Yes. Pero ang mga anak ng Diyos ay hindi po susuko. Amen po ba? Hallelujah. So sa ngayon pong umaga o sa ngayon pong katanghalian, amen. We encourage po na kahit na po ano pong marinig natin, ano pong nakikita natin, yes, mangyayari po ang lahat ng bagay na yan. Pero sabi ng Lord, isuot po natin ng baluti, amen po ba, na fully armor, amen po ba, sa atin pong buhay at alisin po natin yung worry, yung alisin po natin sa ating puso yung pag-aalala, amen po ba. Yan, Sister Judith, hi po, good morning po sa inyong lahat. So, grabe po ang ginagawa ng Lord sa atin to move forward, to step forward. Amen po ba? The year of prosperous life. Amen po ba? Breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing from our God. Amen. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. At tayo pong lahat ay dadako sa atin pong pagbibigay. Amen po ba? Malinaw po sa ating sa salita po ng Diyos sa Malakay 3:10 na ihandog po natin, dalhin po natin ang ating ikapo sa santuaryo ng ating Panginoon upang masustain po ang pangangailangan ng ating simbahan. Amen po ba? Hallelujah. At dyan po sa online, yan po, maaari po kayo mag-send ang inyong tithes and offering. Dyan po sa GCash number na nakalagay po sa ating TV screen. So ayan po, muli, maraming pong salamat sa mga naki-join online na dito rin po sa ating sa actual. Amen? Yan. Thank you po, Brother Jason. Amen. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tunay nga na napakabuti po ng ating Panginoon. Despite sa atin pong nararanasan, ay naroon pong ating puso sa pagbibigay at pagbalik po ng ating ikapo sa ating Panginoon. Kaya tunay na ang Diyos ang nagsusustain, nagsusupply lahat po ng ating mga pangangailangan, even our health. Amen po ba? Amen. Hindi lang po sa ating financial, hindi lang po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kundi yung health po natin, amen po ba, yung hanap buhay po natin, yun pong pinagkakuhanan po natin ng ating buhay, amen po ba. Kaya po, tunay nga na napakabuti po ng ating Panginoon, kaya marapat po natin siyang pasalamatan. Ipikit po natin ang ating mga mata, pasalamatan po natin lagi ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, we need to fight sa ating pong better future na ipinag-inihanda na po ng ating Panginoon. Amen? So tayo pong lahat ay pumikit. Inanyahan ko po si Brother Jason na ipanalangin pong ating tithes and offering and sa closing prayer na rin po. Thank you po, Tita Shoni. So, yun po, bago po tayo magtapos, so, tayo po ay muling manalangin sa ating Panginoon at sa ating kaloob po. Amang banal, Lord, I thank you again, Father God, for this wonderful morning na kami, Lord, ay dinako mo sa iyong tahanan, Father God. Lord, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa na nag-spend ng time for your kingdom, Father God, Lord, sa mga kapatiran po namin dito sa Actual and sa online, Lord. And we pray, Father God, na continue to move, Father God, inaanyayan ka po namin mamuna sa aming buhay, Father God, Lord. You move our lives to you, Father God, and Lord, patuloy po kami nasusunod sa iyo every step of the way, Father God. Lord, salamat po sa aming pambuting pastor na ginamit mo muli, Father God, na maging daluyan na yung salita, Lord. And I pray for their life, Father God, maging po kay Pastora, kay Caleb, kay Shirley, hanggang po sa kanilang buong family, Father God. Lord, sa bansang Canada, Father God, Lord, sila po protektahan nyo, Father God, and Lord, sa kalakasan po na ginamit nila, ginamit po na aming buting pastor para may bahagi yung salita, Father God, Lord, I pray, Father God, na ibabalik niyo po ang kalakasan na ginugol nila. And Father God, Lord, continue to bring them wisdom, Father God, courage, Father God, to proclaim your word. And Lord, salamat po for us, Father God, na nakatayo dito sa aming harapan, hanggang sa stage, hanggang po sa amin, sa media team, hanggang sa every workers ng aming simbahan, maging sa mga kapatiran po namin, Lord, na narito, Father God. Lord, I pray, Father God, in your mighty hands, na we are in good hands, Father God, Lord, na patuloy po kami, Father God, we will never slip back, we will never shrink, Father God, Lord,
Because Lord, you are a firm foundation, Father God, yours, cornerstone. Father God, Lord, kami lubos na nagpapakumbaba, Father God, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord. Kung kami po ay naging makasalanan, Father God, lilinisin mo kami patuloy, Lord. And Lord, patuloy po kami magpapalinis sa inyo, Father God. Sa aming buhay, patuloy po kaming kumilos sa iyong kalooban, Father. And Lord, salamat po sa aming po, sa aming kaloob sa inyo, Father God, Lord. We bring everything to you, Father God. Itong mga pananalaping ito, Lord, ay magamit for your advancement of your kingdom, for the expansion, improvement na yung gawain, Father God and Lord. I pray, Father God, na ito mag-open ng opportunities, more blessings, Lord, sa amin, Father God, Lord. We pray everything, we commit to you everything, Father God and Lord. Salamat po sa amin, uuwi po kami ng may galak, may kapayapaan sa aming puso. Dala-dala, Lord, itong mga salitang amin napakinggan. Salamat po, Father God. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. At Lord, sa aming mga round table, Father God, Lord, patuloy po, nasamahan mo ang bawat isa, Father God. Salamat po, Lord. Pinabalik po namin sa iyong pabuhay pa. Salamat, parangal. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Po, ayan po. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat na naki-join online at dito po sa Actual. See you on next Sunday and Wednesday po, this coming Wednesday. At God bless you po sa inyong lahat. Good day po and shalom everyone. God bless you po sa inyong lahat. Kapayapaan, handog niya ay gagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagayat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsalamat, para lang sa Kanya, handog niya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagayat ang awit ng papuri, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, at ang awit ng pagsamba ay para lang